Plano raw ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos pero giit ng Malacanang hindi nagnakaw at walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Narito ang report ni Maricel Halili. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa Vice-Presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice-Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos may nagbabansyang impeachment complaint. Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The President allowed and signed the three budgets which contained the anomalous projects. Kung pinabayaan, that's gross, inexcusable gross negligence. Inalok umano si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi ang kongresista. Mas maganda kung hindi ako endorser, so I would leave an open mind and magiging fair sa decision ko. So, yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the Liberal Party. So, Ang Malacanang, tinawag lang na chismis at pamumulitika ang nagbabadyang impeachment complaint. Hindi raw ito alintana ng palasyo dahil tiwala sila na makikita ng mga mambabatas na walang ginagawang mali ang Pangulo. Sa mga supporters po ng Vice-Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice-Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Sa ngayon, business as usual si Pangulong Marcos. Lilipad siya ngayong araw patungong United Arab Emirates para dumalo sa Abu Dhabi Sustainability Summit. Doon, inaasahan ding lalagdaan ang Comprehensive Economic Partnership Agreement at Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng UAE. Tatayo bilang caretakers sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Social Work Secretary Rex Gatchalian habang nasa working visit ang Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!